Ito yung sunod. Nako, mga kababayan. Ito yung sunod mga kababayan na ating pag-uusapan. Napanood nyo ba yung interview ni hindi siya interview mga kababayan. Kumbaga yung usapan ni PBBM at ng Russia, mga kababayan. Naalala nyo ba yung usapan ni PBBM at Russia ni Vladimir Putin, no, yung presidente ng Russia? Kung naalala niyo mga kababayan, di ba magkaharap sila, gabinete ni PBBM, gabinete ni Vladimir Putin. Di ba ang Russia, may sariling lingwahe yan. Ngayon, di ba may mga earphones yan nakalagay sa mga tainga nila. Kung magsalita si Vladimir Putin, may translator yon. Translator yon mga kababayan, translator. Ngayon mga kababayan, big deal sa mga DDS. Bakit daw hindi natin tawaging bangag si BBM na nagsalita si Putin, tinanggal daw ni PBBM yung earphones? Ganito yan. Sabihin ko sa inyo si Marcos, multi-language yan. Nag-aral ng Europe yan. Kahit si Marcos, sinabi nilang walang diploma, araw-araw nagbabasa ng libro yan. Hindi yan katulad kay Sara Duterte na itok-itok. Yung pandesal, may palaman. Ito po mga kababayan, ipinost ni Harry Roque. Tawa ko ng tawa. Sabi ko, Diyos ko, minaliit ninyo si PBBM. Bakit daw tinanggal ni PBBM yung earphone sa tainga habang, ito, post ni Harry Roque ito mga kababayan. Ito ang post ni Harry Roque. Ayan, post niya. Mga kababayan, may earphones po yan mga katabi. Ayan, may mga earphones yan. Bakit daw tinanggal ni PBBM ang kanyang earphones kung hindi ba naman bangag? Bangag daw. Ito another day, another bangag moment. Forte talaga niya magkalat. Bakit daw tinanggal ni PBBM yung earphones? Ganito yan Harry Roque. Tandaan nyo. Tandaan nyo, Harry Roque at sa mga DDS nanood sa akin. Si Marcos, kahit interviewin ng Indian media yan, Russian media, Chinese media, naiintindihan ni Marcos yung English nila. At take note, 2 earphones yan, kung tinanggal man yung kanan, may kaliwa pa. Mga kababayan, naalala nyo? Pumunta si PBBM ng India, in-interview siya ng reporter ng India na, what would you do in the Philippines? What would you do in the Philippines? Sabi niya, what is the future of the Philippines? What would you say about the war about the vice president and the president in your country? What is the most important? Gumaganong-ganon siya, di ba? Yung reporter na babae. Pero kahit gaano hindi maintindihan yung English kasi Indian accent. Pero si PBBM straight sumagot. Kung si Sara ang inilagay ninyo doon, do you think anong sagot ni Sara? Putang ina, simple lang yung tanong ni Sara doon nung zona ni PBBM. Filipino anchor lang yun, itok. Tapos si PBBM, question nila si PBBM kung bakit daw tinanggal ang earphones, samantalang may isa namang earphones wire. Kasi yung katabi, may earphones yan. Kasi translator nga yan. Ayan kay PBBM, tinanggal pero sa kabila nilagay. Maninira na nga lang kayo, sablay pa. Si PBBM may earphones yan sa wala, nakakaintindi ng English yan. Nakakaintindi nga ng Arabic yan at saka tawag dito, European language yan I-compare nyo naman kay Sara Duterte. Hindi ito paninira kasi bakit? Kinompare ninyo bakit si PBBM nagtatanggal ng earphones. Kahit magtanggal ng earphones siya, nakakaintindi kahit anong interview dyan, ang galing sumagot, straight. Kahit gaano ka-islang yung interviewer, nasasagot, si Sara kaya, pakinggan kaya natin kung ano ang sagot ni Sara patungkol doon sa question siya ng English. Sara, itok.
pakinggan ninyo ha. Tagalog na nahihirapan Madam eh. Vice President, Ah. could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? What is your thought Thank nga you. lang eh. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our Cabinet Secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping because the economic part was in. Sara, ang tanong sa'yo, what is your thought? Or what are your, ano ba yon? Sabi niya, what is your thought ba yon about sa SONA ni PBBM? Sara ha, ano ang masasabi mo sa SONA ni Marcos? Bakit kwininto mo? Ang sabi dapat, successful ang SONA niya, okay naman ang SONA niya, marami namang tao ang naiintindihan ang sinasabi niya. Ganun dapat, hindi yung start clapping, economic numbers. When the people start clapping, ano? Di ba? Kita ninyo, wala ito, itok, atok. Tapos questionin ninyo si PBBM kung bakit nagtanggal ng earphones. Si Sara nga, kalakas-lakas ng microphone, kaharap niya lang yung nagtanong English. English Carabao nga lang eh, kasi Filipino anchor yun eh. Tapos yan, maliitin ninyo, bakit nagtanggal ng earphones? Harry Roque, wag mong ipagmayabang na naging abogado ka sa ICC kasi para sa akin wala kang kwenta. Isa kang pugante kaya nagtatago ka. Yeah? Diyos ko. Yan ang ano ninyo. Tapos ito ang sagot ng favorite ninyo. Beginning, and many people really do not understand economic numbers. Ha? But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written because I do not write that way, and I truly appreciated the form that the speech was composed. And as a cabinet secretary, and one who is the other half of the unit team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Thank you. Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank... Tapos, questionin ninyo si Marcos kung bakit daw tinanggal ang earphones. Andito sa kabila, ayan yung wire ng earphones, ayan nasa kanan, kaliwa yan eh. Andito sa kanan, ayan yung katabi niya, meron din, meron din, ayun, ayan kay Marcos, nandito sa kanan, ayan, kita nyo yan? Ayan yung wire niya, ayan, napunta dun sa baso. Tapos, lalaitin ninyo si PBBM kung bakit nagtanggal ng earphones. Si PBBM, on the spot mo interviewin yan. Kahit English na islang yung interview mo, naintindihan niya yan. Si Sara, on the spot mong interviewin yan. Wala sa huwisyo yan. Kapag walang script, nagme-meltdown, sabi ni Jose Clear Castro. Di ba?
Alam nyo, sa totoo lang kayo mga DDS, wala na talaga kayong wala na kayong magawa. Basta mapanira lang, makagawa ng issue. Ito si Harry Roque, ilang beses na naging fake news ang hayop na yan. Unang ka-fake newsan niya, may colostomy bag daw. Nangyari sa colostomy bag. Fake news na naman. Tapos tinanggal daw yung earphones. Malamang nandito sa kanan nilagay. 'Di ba? Utang inang yan. Alam nyo, siguro itong mga DDS, no, hindi makakatulog kung walang ma-issue kay PBBM. Kami nga, na alam namin na 9, 10 years old na yung bata eh. In-issue ba namin? Niluloko nga kayo eh. Pasabi-sabi kayo na sila pa. Kaya nga binilahan niya ng gasolinahan yung jowa niya eh. Kasi 10 years old na yung anak nung anis niya. In-issue ba namin? Earphones ni PBBM in-issue nyo. Pag naging presidente si Sara, sinong first gentleman? Baka magulat kayo. Wala na naman. Si Digong na, naging presidente, sinong first lady niya? Ba't si Sara ang sumama? Diba? Kung maka-issue lang kayo, kala nyo. Pag kami mag-issue, maglakihan yung mata ninyo. Sige, gawin yung presidente si Sara, sinong tatayong gentleman dyan? Lucy ninyo. Ayaw nga dalhin yung apelyido eh. Kung ina nyo, kung maka-issue kayo, pag kami maka-issue, maglakihan yung mata nyo. Ngayon, magtitinginan kayo. DDS to DDS. Bakit sinabi ni Kent yun? Ano yun? Kasi nga tanga kayo eh. Gusto nyo maging presidente, tapos yung pamilya magulo. Gusto mong mamuno sa bansa, yung pamilyang hindi magkakasundo. Alam mo, sa totoo lang, kung pumili kayo ng taong mamuno sa bansa, yung buo ang pamilya, yung nagkakaintindihan, yung hindi kalat. Akala nyo, nakita nyo sa kamera, okay sila? Hindi, walang ganun. Diba? Walang ganun. Diba, Nanay Minda, Resilicio, silo po. Mamera Flor, Sir Kenry, Fogset. Diba? Diba? Kita nyo mga kababayan? Ganun yun. Kaya huwag kayong issue ng issue kay PBBM na akala ninyo dahil lang sa earphones, in-issue nyo na yung issue ng idol ninyo. Anong ginawa niya dun sa Korea? State visit ba yon? Bakit mas isang picture na naglalaro siya ng ice? Wala. Bakit ni isang Pilipino doon wala siyang hinarap? Anong ginawa niya doon sa Korea? Kumain ng sangyop? Gumawa ng kimchi? O nagpapalit ng tete? O binunot? Tigil-tigilan nyo kami. So yun po yun mga kababayan. Ano yun? Nagpabunot ng tanim? Yung bulaklak niya nilipat sa paso? Yun ang tanong ngayon. Anong ginawa niya dun sa Korea? Bakit hindi niya dala-dala apelido ng asawa niya? Ilang taon na yung bata? Issue, di ba? Issue.
Alam nyo na. Pumunta ng Korea, nagtanim ng puno. Tapos binunot sa paso, nilipat sa ibang paso. Kaya nga pag nakita mo ngayon, no, nangayaya, tumaba ang liig. Alam nyo na. O, sige, issue pa more. Ba, mga kababayan? Klarong-klaro, di ba? Now you know. Di ba, Ma'am Mina de Guzman? Junulog, ano may hunulog? Alex Malia. Di ba, Ma'am Winnie Arto, Sir Henry? O, di ba? So, yun lamang po ha, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan. Yeah. Yung ating usapin sa mga oras na ito. At baka naman makasabi pa tayo ng iba. Naku. Cyber libel pa tayo niyan. Itok-itok. Itok-itok sa Korea. Binunot ang paso, binunot ang puno sa paso, nilipat sa ibang paso. Kaya pala nangayayat siya. Ayun, itok-itok. So yun lang mga kababayan, like po tayo, no? Share and subscribe.